Magandang gabi po mga kababayan at mga ka-DDS. Nais ko lang pong bigyan ng obserbasyon at opinyon yung naganap na hearing diyan sa bahay ng mga buhaya na kung saan dumalo ang ating agila at sa bahagi ng mga pangyayari in-extend na naman ng convicted kidnapper at terrorist member Franz Castro yung contempt for another 5 days na siya namang kinuwestiyon ni BP Inday patungkol sa legalidad at constitutionality. Pero ang nakakatawa at nagpapakita ng kamangmangan sa batas ay itong sagot ni Akop na isa rin palang abogado. Pero ang nakakapagtaka, pati mismo ang chairman na si Joel Chua ay isa rin pong abogado. Pero ang nakakapagtaka dyan sa dalawang abogado daw na yan, aba hindi nila masagot yung tanong ni BP Inday patungkol sa legalidad at constitutionality nung extension of contempt. At sa halip na sagutin yung tanong, umiwas si Akop. Sabi niya kay Inday Sara, kung gusto nyong questionin yung kapangyarihan ng Kongreso, partikular yung committee na ito, dalhin po ninyo sa korte. Akala niya magaling na siya noon. Naging bobo at tanga na nga sila. Naging mga abogado pareha silang dalawa ni Joel Chua nung hindi nila masagot yung legalidad at constitutionality nung kanilang desisyon ng extension of contempt. Pagkatapos, hahamunin pa si BP Inday na questionin yung kanilang kapangyarihan sa korte. Hindi niya naisip na 2 taon na mahigit nilang iniimbestigahan ang opisina ng pangalawang Pangulo. At sa mahigit na 2 taon na yan, wala silang naisampak kahit isang kaso. Wala. Sa 2 taong investigasyon, kung yan ba naman ay talagang mga matatalino at marurunong na abogado, napakatagal na ng 2 taon para hindi ka makakuha o makakita ng mga ebidensya na makakapagpatunay na merong mali sa ginawa ng OBP patungkol sa confidential fund. Kaso until now, wala silang maipakitang malinaw at matibay na ebidensya, kundi puro lang sila media mileage, puro lang sila grandstanding. Ang nangyayari, ginagawa nilang hanap buhay talaga. Yaang kumutin nila, yang quadcom na yan, ginagawa nilang tindahan, ginagawa nilang karinderya, na kung saan ang nagpapatakbo, nagmamanage at nagbabayad sa kanila ay yung hari ng mga buwaya. Yung taong busog na busog sa pera pero kulang na kulang sa kaalaman. Yung taong naghahangad ng labis na kapangyarihan at pinakamataas na posisyon sa bansa. Yan ang nagpapatakbo diyan at namumuhunan sa Quadcom. At ito naman kanyang mga empleyado at mga tauhan, mga alipin sa gigilid na mga abogado, tinitiis ang magpaka-abogado ng dahil lang sa pera. So napakaliwanag po mga kababayan, mga ka-DDS, na walang laman ang utak ng mga kasapi ng Quadcom
At yung mga abogado at abogada na nandiyan dyan, mga huwad. Abogado at abogada lang sa papel. Pero sa utak, wala. Para silang mga nangangalakal sa kalsada. Yan ang level ng kanilang utak. Basura lang ang kaya nilang isipin. Kalakal lang ang kayang pumasok sa utak nila. Pero hindi ang karunungan. Yan lamang po.